Nag-alala kami ni Hapon dahil biglang nilagnat si Kenshi. Hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 8 ng umaga ay hinatid na namin si Kenshi dun sa school niya. Bago siya pumasok ay hinalikan at niyakap niya muna yung papa niya. Pagkadating namin dito sa school mga ante, ayaw maglakad ng anak ko. Pagkatapos namin ihatid sa Hoiken si Kenshin ay umalis na rin kami ni Hapon. Bago kami umuwi ng bahay ay dumaan muna kami dito sa bangko. Dahil malapit nang mag-expire yung residence card ko kaya kailangan ko ulit magbigay sa kanila ng bago. Kapag hindi po ako nagbigay ng bagong visa ay lalak po nila yung account ko. Kahit wala akong trabaho mga auntie ay kailangan ko itong ipa-renew para hindi malak yung ATM ko. Hindi na nga pala ako sinamahan ni Hapon dito sa loob mga auntie. Ako na lang yung mag-isang nakipag-usap. Kahit hindi pa ako gaano marunong sa Nihongo ay naiintindihan naman nila ako. Basta may alam po kayo kahit basic lang na Japanese ay maiintindihan po nila kayo. Mabait po yung mga staff nila dito mga auntie. Kapag meron po akong hindi alam ay tinuturuan nila ako. Alam nyo ba mga auntie dati hindi ko po kaya makipag-usap mag-isa. Dati po kasi nung hindi pa ako marunong mag-Nihongo ay si Hapon po ay nakikipag-usap. Pero ngayon po nakakabilib dahil kaya ko na po kahit mag-isa na lang ako. Pagka-uwi namin ng bahay ay tatanim ko muna yung mga binili kong gulay nung isang araw. Ito po yung zucchini, mane at kamatis. Sira na nga rin pala itong mga pinagkakabit ko dati mga auntie kaya kailangan ko ulit ayusin. Kapag medyo malalaki na po yung mga gulay ay ayusin ko na rin po itong mga to. Ito naman po sa banda na to ay puro kamatis yung mga tinanim ko. Malalaking kamatis at meron ding maliliit. Pagkatapos ko pong itanim yung mga mani ay magtatanim naman po ako dito ng spinach. Buto nga pala ng spinach yung itatanim ko dito mga auntie. Excited na po ako na makita kong lumaki itong mga tanim kong gulay. Marami po akong iba't ibang klase ng gulay na tinatanim. Luwang po kasi yung bakuran namin. Sayang naman po kung hindi ko tatamnan. Ito naman po yung mga tinanim ko nung isang araw, basil at syonggiku. Pagkatapos ko pong itanim mga auntie, syempre kailangan natin diligan. Pagpasok ko nga pala dito sa loob, naglinis muna ako ng konti. Ano ba mga auntie, itong anak ko po, minsan ayaw na ayaw niyang pinapakilaman yung mga laruan niya. Gusto niya kasi mga auntie, kapag nasa mesa lang, ay nasa mesa lang. Ayaw niyang pinapagalaw. Fast forward na nga po, alas 3 po ng hapon, pagkatapos namin sunduin si Kenshin, ay dumaan muna kami dito sa 7-Eleven. Dito ko po kasi itatapon yung sirang rice cooker namin at yung sirang timbangan. Bago nga po pala kami umuwi, ay dumaan muna kami dito sa Ave. Tutuwa nga ako mga auntie dahil baka ililibre tayo ni Hapon. Kapag may gusto po si Hapon, minsan dito po kami bumibili. Nakaka-enjoy pumunta dito sa Abel kasi ang dami nilang pang fashion. Kahit hindi tayo bumili mga ante, yung tamang tingin-tingin lang. Sinabi ko nga rin pala kay Hapon na wala akong tsinelas, kaya sabi niya, tumingin daw ako. Ito sana yung gusto kong mga auntie, kaso nga lang napakamahal. Pagkatapos ko mamili ng tsinelas, si Hapon naman ay namimili din. Ang mga auntie, may gusto atang bilhin sa akin si Hapon. May napili nga siya para sa akin mga auntie, sabi niya ay sukatin ko daw. 食べてみて。美味しい。まずいない。あ、見える。見える？本当だ。いいんじゃない？可愛いじゃん。買ってあげる。いらない。いいよ、やる。あ、涼しいよ。欲しいなら買ってあげる。欲しい。欲しい？じゃあいいよ、買ってあげる。 Pagkatapos ko pong isukat yung pants mga auntie, ay meron na naman siyang pinapasukat. Sinukat ko na nga po, sabi ko kay Hapon, wag niya nang bilhin dahil sayang yung pera. Maganda siya mga auntie, kaso nga lang marami na akong crop top. Kaya sabi ni Hapon, yung pants na lang daw po yung bibilhin niya para sa akin. Pagkatapos mamili ni Hapon ng para sa akin, ay namili naman siya ng para sa sarili niya. So daw niya kasi itong t-shirt na to mga auntie, kaya sinukat niya. Pagkatapos po namin mamili, ay nagbayad na po si Hapon dun sa counter. Mabait po tong si Hapon mga auntie, siya na po yung bumibili at nagsha-shopping para sa akin. Minsan po kasi mga auntie, hindi po ako nagsasabi sa asawa ko dahil nahihiya ako. Nahihiya po kasi ako magpabili sa kanya kahit asawa ko siya. Pero pagdating sa pagkain naman mga auntie, ay talagang nagsasabi ako sa asawa ko. Iba po kasi yung pagkain sa gamit. Hindi ko po kailangan ng gamit mga auntie, ang kailangan ko po ay pagkain. Buti pa po yung pagkain ay nakakabusog kesa dun sa gamit. Okay na ako dun sa pa-Shein mga auntie. Pagka-uwi po namin dito sa bahay, ay nagmerienda po muna yung asawa ko at yung anak ko. Pagka-uwi nga po pala namin dito sa bahay, etong anak ko po ay medyo kakaiba. Malamig daw po siya mga auntie kahit hindi naman malamig. Ang ginawa ko po ay kinuhanan ko siya ng temperature. Ito nga po yung resulta mga auntie, 37.1. Medyo nag-aalala na po ako dito sa anak ko mga auntie kasi hindi po ganyan yung anak ko. Luluto na sana ko mga auntie kaso nga lang may tinanong pala ako kay Hapon. Person. And the best. Humble person. Humble person. Humble person. Humble person.
何が現象おかしいのパパのね。全部。フェイス。 Tinanong ko nga tong asawa ko kung ano yung ibig sabihin ng pangalan ng anak namin. Minsan po kasi mga auntie ay nakakalimutan ko po yung ibig sabihin. Ang sabi po ng asawa ko, ang ibig sabihin po ng Kenshin ay humble person o mapagpakumbaba. Sobrang dami po kasi nagtatanong sa akin mga auntie kung ano ibig sabihin ng pangalan ng anak ko. Dito nga po pala sa Japan, bawat pangalan po ay may kanya-kanyang ibig sabihin. Ang pangalan po pala ng anak ko ay nakuha po yun ng asawa ko dun sa dating Great Lord ng Niigata City na si Uesugi Kenshin. Habang nagluluto nga po pala ako mga auntie, etong anak ko po ay hindi na po siya okay. Ang sabi ko po sa asawa ko ay asikasuhin niya muna si Kenshin dahil umiiyak po. Busy rin po kasi ako sa pagluluto ng pagkain namin. Habang nagluluto po ako, ay chinek ko na rin po yung temperature ulit ng anak ko. Pagkabuhat ko po dito kay Kenshin, ay mainit na po siya mga auntie. Oh, takay na. Sanju Hachiro ko. Yaba. Gulat nga ako mga auntie dahil biglang nilagnat ng ganito kataas si Kenshin. Sinabi ko nga doon sa asawa ko mga auntie kaya kumuha na siya kaagad ng gamot. Ito nga po pala sa Japan mga auntie, kapag mataas po yung lagnat ng bata, ipinapasok po yung gamot doon sa puwet. Mahirap din po kasing painumin ng gamot tong anak ko mga auntie. Hindi ko rin po alam kung ganito po sa iba. Kasi po kapag pina-check up namin yung anak ko, binibigyan po siya ng gamot kapag mataas na po yung lagnat niya. Tapos yung gamot na po na yon ay pinapadaan po namin sa puwet ng anak ko. Sobrang ganda nga po ng gamot na yon dahil nakakatulog po kaagad tong anak ko. Pinasok ko na po siya dito sa kwarto namin habang minamassage ko yung paa niya. Minamassage ko po siya, konting minuto lang po ay nakatulog na rin po si Kenshin. Habang pinagmamasdan ko tong anak ko mga auntie, sobrang bigat at masakit yung dibdib ko. Nasasaktan po kasi ako kapag nakikita kong ganito yung anak ko. Okay lang na ako na yung magkasakit, wag lang si Kenshin. Pag natutulog po si Kenshin, ay kumain na po kami dito ni Hapon. Hindi ko na nga po napakain si Kenshin mga auntie dahil tulog na siya. Ito nga po pala yung natto salad na ginawa ko kanina. Habang kumakain po kami ni Hapon mga auntie, ay iniisip po namin si Kenshin. Ganun po pala kapag magulang na tayo, ayaw nating nakikitang nasasaktan yung mga anak natin. Yung tipong kapag nilagnat sila, gusto natin sa atin na mapunta yung lagnat nila. Bilang isang nanay po, mahirap po para sa akin na nakikita ko pong nagkakasakit yung anak ko. Kung ano po yung nararamdaman ng anak ko, mas doble pa po yung sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos ko nga po palang magsampay mga auntie, ay naglinis muna ako dito sa heya namin. Etong kwarto nga po pala na to, ay dito po yan sa second floor. Pag may mga bisita po kami, ay dito po sila natutulog. Pagkatapos ko dun sa second floor, ay magsasampay naman ako dito ng labahin. Sa mga oras nga rin po pala na to, ay tulog na rin po si Hapon. Ako naman magsasampay at maghuhugas muna ako bago matulog. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos ko pong maligo, ay naghugas muna ako dito ng mga pinagkainan namin. Ito lang po yung tatapusin ko dahil gusto ko na pong tabihan yung anak ko. Habang naghuhugas po kasi ako dito, si Kenshin po yung iniisip ko. Pagkatapos ko pong maghugas, ay dumiretso na ako dito sa kwarto para matulog. Dahan-dahan na nga ako dito mga auntie dahil baka magising yung anak ko. So yun lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye!